Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na mga taga-subaybay, Monica Saison, Lito Germina, Gonzalo Mahumas, at Timboy Hames TV, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1726. Ilang sandali lang ay nagyelo si Harvey. Pagkatapos ay sumagot siya, "Uncle, ito talaga ang aking bahay. Walang punto sa akin na magsisinungaling sa iyo. Bakit hindi ka pumasok at umupo sa loob? Kalimutan mo ito, Harvey. Bakit ka pa nagpapanggap sa harap namin? Sino ang sinusubukan mong mapabilib? Sa palagay mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa iyong background? Mayroon bang isang punto sa iyo na gawin ito?" Si June ay nagbaril kay Harvey ng isang hitsura ng panlalait. Ang Villa ay malinaw na kabilang sa first in command, ngunit sinusubukan mo pa ring sabihin na hindi. Nakakahiya ka. Huwag mo ring sabihin sa akin na binigyan ka ng pamilyang Lynch ng Villa. Handa nang manginsulto si June kay Harvey. Tulad ng inaasahan mula sa isang mababang uri ng tao. May sasabihin siya kahit ano para lang mapabilib ang mga elite. Ito ay nakakadismaya at nakakatawa. Si Harvey ay natawa ng mapait at sinabi, "Ibinigay ni Benjamin ang lugar sa akin." Sapat na, Harvey. Huwag sabihin ang isa pang salita. Napuno ng pagkabigo si Kelly. Ang ilaw sa kanyang mga mata ay medyo lumabo. Ayaw ko nang sabihin pa. Inaasahan ko lang na panatilihin mo ang iyong sarili sa matapat at malaman kung ano ang pinakamahusay para sa iyo sa hinaharap. Nabigo si Kelly. Kung alam ng mga magulang ni Harvey na ganito siya, masasaktan sila sa kanilang mga puso. Kung talagang iniisip mo ako bilang iyong tiyuhin, pupunta ka sa trabaho bukas at ihinto ang pag-iisip ng mga walang silbi na mga kaisipan. Tulad ng para sa iyong tinatawag na Villa, ayaw kong pumunta. Ayaw din ni Kelly na tingnan ang Villa. Tinawid niya ang kanyang mga braso at umalis na may isang ekspresyon na madilim pa sa gabi. Sobrang mahal ng kanyang naramdaman para sa walang kabuluhan, Kelly. Kumapit siya sa atin para sigurado. Nagmadali si June na makibalita kay Kelly. Kailangan mong ihinto ang pag-uusap sa kanilang pagkabata. Huwag hayaan ang taong ito na lumapit sa sinuman sa atin. Pinakawala ni Kelly ang isang malamig na ungol. Ang mga iyon ay mga biro mula sa isang mahabang panahon na ang nakalipas. Walang sino man ang kukuha nito ng seryoso. Tahimik na sinabi ni June, maaaring isipin niya kung hindi man. Walang tigil na umiling si Harvey sa tanawin ng dalawang naglalakad palayo. Gusto niyang tumakbo sa kanila at ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit naging malamig ang kanyang mga mata. Harvey, hindi na kailangan ang lahat ng komedya na ito. Sabihin mo lang sa amin kung naghahatid ka ng pagkain. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na tulad nito para lamang sa iyong dignidad? Tiningnan ni Hazel ang takeaway box sa kamay ni Harvey, naramdaman ang parehong pagmamalaki at malungkot. Ang paghahatid ng pagkain ay nangangahulugang umaasa ka sa iyong sarili. Hindi ito nakakahiya. Sa kabaligtaran, hinahangaan ko ang mga taong gumagawa nito. Ngunit ang mga taong nagsasalita para sa pagmamataas at walang kabuluhan ay nagpapasakit sa aking tiyan. Ang pamilyang Lynch mula sa Sunan ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Country H. Bakit sila magbibigay ng tulong sa iyo? Bakit nila susubukan na palugdan ka? Sino ka sa palagay mo? Alam kong nagagalit ka dahil nakakuha ako ng daan-daang libong dolyar sa kalahating oras. Hindi ka maaaring kumita ng maraming pera sa buong buhay mo. Ngunit dapat ka pa ring lumabas upang magtrabaho at ipaglaban ang gusto mo, hindi yung magpakita ng vilya ng ibang tao para sa iyong sariling pagmamataas. Ginagawa mo ito ay hindi ako tumingin sa iyo. Ginawa nito ang eksaktong kabaligtaran. Harvey, nabigo mo ako. Ngunit kalmado si Harvey. Dahil mayroon ka ng pagkiling sa akin, wala na akong sasabihin. Tumalikod si Hazel at naglakad palayo, isang malabong amoy ng pabango na kumalat mula sa kanya. Harvey, ang isang prinsesa ay hindi kailanman magpapakasal sa isang pulubi. Kaya itigil mo na ito sa iyong nais na pag-iisip.
Ipinanganak ako ng maganda at madaling lapitan. Ang isang tao na liga sa ibaba ko ay hindi katumbas ng aking oras. Hindi pinansin ni Harvey ang mga sinabi ni Hazel. Nang umalis siya, binigyan ni Harvey si Cynthia ng isang tawag. Nang malaman niya na si Cynthia ay kailangang pumunta para sa isa pang shooting ng pelikula pagkatapos ng isang biglaang tawag at nawala siya sa villa, bahagyang sumimangot si Harvey. Tinawagan ni Harvey si Tyson at sinabi kay Tyson na kumuha ng ilang mga lalaki upang bantayan si Cynthia. Pagkatapos nito, dinala ni Harvey ang kanyang pagkain sa kanyang villa. Ginamit niya ang kanyang access card upang buksan ang pintuan, nang biglang may sumipa pabukas ng pinto at biglang napa-atras ng kalahating hakbang. Bigla siyang napaurong, shwing, shwing. Ang mga tunog ng naka-silencer ay hiniwa ang hangin habang ang tatlong arrow ay nakarating sa kanan kung saan nakatayo si Harvey. Ang hangarin na nakamamatay ay tumatakbo, na sumasakop sa buong distrito. Tila inaasahan na ni Harvey ang pag-atake na ito. Habang mas maraming mga arrow ang lumilipad sa kanyang landas, inikot niya ang kanyang kamay at itinapon ang takeaway box sa villa. Tumalon siya at hinawakan sa gilid ng balkonahe ng ikalawang palapag. Ang paglalagay ng lakas sa kanyang kanang kamay, itinaas niya ang kanyang sarili sa ikalawang palapag tulad ng isang maliksi na unggoy. Ang kahon ng takeaway box na lumipad na nag-switch ng villa, agad na nabuhay ang mga ilaw pabukas. Ang mga as-asin na nagtatago sa ikalawang palapag ay ipinahayag. Natatakpan sila sa mga itim na kasuotan. Kahit na ang kanilang mga ulo ay ganap na nasakop, kasama ang kanilang mga bibig, ilong, at mga mata ay halos hindi makita. Pinahigpit ng mga as-asin ang kanilang mga mata sa sandaling nagbukas ang mga ilaw. Sinusubukan na muling i-lock ang kanilang mga paningin sa kay Harvey. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto nila na ang mga chopstick mula sa kahon ng takeaway box ay nawala na. Puff! 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 Ang tatlong as-asin na pinakamalapit sa kay Harvey ay sumalampak sa kanilang mga leeg, at pagkatapos ay nahulog sa lupa na paralisado, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabigla. Agad na bumaba si Harvey sa isa sa mga bangkay at ginamit ito bilang isang kalasag. Umurong, shwing, shwing. Ang isa pang hanay ng tatlong mga arrow ay binaril, ngunit upang hindi mapakinabangan. Kinuha ni Harvey ang isang crossbow sa harap niya, pagkatapos ay binaril sa maraming direksyon. Sumunod ang mga ungol ng naka-silencer na tunog, at tatlong iba pang mga as-asin ay nahulog mula sa pangalawang balkonahe sa sahig hanggang sa bulwagan sa unang palapag. Si Harvey ay casual na sinipa ang mga bangkay sa tabi bago hinawakan ang papel na tissue sa mesa at pinupunasan ang dugo sa kanyang mga kamay. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ang mga kamay na pumalakpak ay tumunog. Ang isang tao pagkatapos ay tumayo mula sa matikas na sopa at sinabi ng may paghanga, tulad ng inaasahan mula sa isang propesyonal na maaaring durugan ang isang brilyante gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Naglakad si Harvey sa ibaba, na nakangiti. Denzel mula sa Paramount. Naghihintay ako sa iyo, nandito ka na. Si Denzel ay nakasuot ng tradisyonal na damit at nagsuot ng isang pares ng sapatos na tela. Tila siya ay tulad ng sage, na parang siya ay master ng isang henerasyon. Nagyelo siya sa mga sinabi ni Harvey, at pagkatapos ay tiningnan si Harvey na puno ng pag-usisa. Gusto niyang malaman kung mayroon man si Harvey na suporta sa likod ng kanyang likuran o simpleng sinusubukan na kumilos ng misteryoso, ngunit hindi niya masabi kung alin ang katotohanan. Ang paghanga ni Denzel kay Harvey ay tumaas pa. Pagkatapos ng lahat, mahirap para sa mas batang henerasyon na manatiling kalmado katulad ni Harvey. Naglakad si Harvey sa pinakamalapit na lamesa ng kape at ibinuhos ang kanyang sarili ng isang tasa ng tubig. Habang umiinom siya, nagsalita siya. Siyempre naghihintay ako sa iyo. Sabihin sa iyong mga kalalakihan na lumabas. Ano ang punto ng pagtatago, pa rin? Hinihintay mo ba akong gumawa ng isang bagay? Hindi tumawid si Denzel. Gumawa siya ng isang kilos, nilagdaan ang kanyang mga subordinate upang suriin para sa isang ambush.
Di nagtagal, halos 8 lalaki ang naglalakad palabas. Umiling sila, na kinumpirma na walang mga ambush na naghihintay. Kasabay nito, si Big Fly, na nakita ni Harvey dati, ay mabilis na lumakad at humayag. Walang mga problema dito, kapatid. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sinuri nila ang buong numero ng Villa. Bukod sa mga profesional mula sa Paramount, si Harvey ang nag-iisang ibang tao na nakikita. Si Big Fly na sumulyap kay Harvey, malamig ang mukha niya. Big Brother, sinusubukan lang niyang kumilos ng misteryoso. Naturally, pinigilan ni Big Fly ang kanyang sarili matapos na magdusa ng malaking pagkalugi laban kay Harvey hanggang ngayon. Ngayon, si Harvey ay napapaligiran ng mga profesional. Sa paningin ni Big Fly, si Harvey ay kasing ganda ng patay. Walang mga ambush na inilatag. Ang sistema ng seguridad ay madaling nasira. Sa madaling salita, wala kang anumang mga backup na plano. Aaminin ko, mayroon kang mga guts upang maglakas loob na tumayo sa harap ko. Sinabi mo na naghihintay ka sa akin, ngunit ano ang para sa? Para ikaw ay papatayin ko. Binaril ni Denzel si Harvey na puno ng pag-usisa. Patuloy na ininom ni Harvey ang kanyang tasa ng tubig. Pagkatapos, naupo siya sa isang sopa at tumawid sa kanyang mga binti. Nagkaroon ako ng isang salungatan kay Brian at ginulo ang kanyang mahusay na inilatag na mga plano, at pinatay niya ang isang tao mula sa sangay ng Mordo Longmen. At sa wakas natagpuan mo na kung nasaan ang brilyante. Ngayon, nalaman mo rin na sinusubukan ako ni Justin. Natatakot ka na mahuli ko ang atensyon ni Justin. O dapat kong sabihin na, dahil sa akin, ang mga plano ni Lucas na makitungo kay Justin at kontrolin ang sangay ng Mordus Longmen ay mabibigo. Kaya bago bumalik si Lucas mula sa Walls Inn, ay naghahanap ka na sa akin. Sa palagay mo ang pagpatay sa akin ay gagawa ng mga pagsisikap ni Lucas sa Walls Inn na hindi pumasok na walang kabuluhan. Mukhang hindi ka makaupo at mapakali matapos marinig ang tungkol sa balita na may interes sa akin si Justin. Ang balita na kumalat sa akin ay may layunin kung maaari kong idagdag. Hindi ko inakala na madali ka rito. 1 oras lamang mula nang kumalat ang salita, at narito ka na. Ang mga taong walang pasensya ay palaging magdurusa ng maraming pagkalugi, Denzel. Hinawakan siya ni Harvey ng isang awa, kahit na ang kanyang mukha ay medyo malamig. Ang ngiti sa mukha ni Denzel ay unti-unting nawala, at ang nakamamatay na hangarin na makikita sa kanyang mga mata ay lalong naging maliwanag. Sinasabi mo na ang iyong salungatan kay Brian at ang serye ng mga kaganapan na humahantong sa iyong pagkikita kay Justin ay lahat ng bahagi ng iyong plano. At ang iyong layunin ay upang ako ay sapat na mabalisa upang makisali sa sitwasyon bago bumalik si Prince Jean. Tama iyan. Ngumiti si Harvey, perpektong kalmado at poised. Kung hindi ito para sa aking mga plano, bakit ka magpapakita sa aking numero 1 villa kapag hindi ka paganap na handa? Hindi ba mas madaling patayin ka kapag hindi ka handa? Nagyelo si Denzel. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang tumawa ng malakas. Kawili-wili. Sa pag-iisip muli, ang lahat ng nangyari ay tila ko inahinala. Para bang may kumokontrol sa lahat sa likod ng mga eksena. Ang lahat ay nangyari ng paunti-unti at walang sagabal. Ipinagmamalaki ko ang aking sarili sa aking mga pakana noong bata pa ako, ngunit hindi ko akalain na maihahambing ko ang aking sarili sa iyo. Ngunit ano ang punto ng iyong ginagawa sa lahat ng ito? Aaminin ko, kung ikukumpara sa marumi na tulad ni Brian, ikaw ay nasa itaas ng kanyang liga. Ngunit hindi mo ba alam na nasa harap ng totoong lakas, ang iyong maliit na mga pakana at taktika sa wakas ay walang silbi. Alam ni Denzel na darating si Harvey para sa kanya, ngunit hindi siya ang nakatatakot. Tila ikaw ay nagpapataw kapag pinapatay mo ang aking mga subordinate, ngunit dapat mong malaman na sila ay mga pawns lamang na sumusubok sa iyong mga kasanayan. Kalimutan ang aking sarili,
isa ka lang na magtatapos kung patutol ka sa aking pinakamahusay na manlalaban, si Big Fly. At iyon ang kamatayan. Si Big Fly, na nasa tabi, ay naging isang maliit na walang tiyaga matapos makita si Denzel Washington na nakikipag-usap. Kumuha siya ng kutsilyo ng pakwan at sinabi, "Boss, bakit ka masyadong nakikipag-usap sa walang kaparirikan na bastard na ito? Ang brat na ito ay sobrang arrogant. Sasampulin ko siya ngayon at ipaalam sa kanya kung ano ang kamatayan." Tiningnan niya si Harvey York na may kasiraan sa sinabi niya. Sinuri ko na ang background ng brat na ito. Mayroon siyang kaunting kapalaran, at tila mayroon din siyang kapangyarihan sa Buckwood. Gayunpaman, ito ay Mordo, hindi Buckwood. Hindi ka residente dito, at gusto mo pa ring maging malaking boss sa aming teritoryo. Nararapat ka ba? Hinayaan ni Harvey na magdusa si Big Fly nang siya ay nasa Paramount at natalo pa ang kanyang Panginoon. Gayunpaman, hindi inisip ni Big Fly na maaaring dalhin siya ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, kung hindi ito para sa mas malaking larawan, papatayin na sana ni Big Fly si Harvey. Hindi pinansin ni Harvey si Big Fly, na kumikilos tulad ng isang baliw sa sandaling iyon. Sa halip, tiningnan niya si Denzel na may ngiti at sinabi, "CEO Washington, ayaw mo bang malaman kung bakit ko pinlano na patayin ka kahit na wala akong galit laban sa iyo?" Walang pakialam si Denzel, sasabihin mo ba sa akin kung tinanong kita? Seryoso na naisip ito ni Harvey at sinabi, "Oo, sasabihin ko sa iyo, ngunit hindi ngayon. Ipapaalam ko sa iyo sa sandali bago ka mapahamak. Magiging mabuting tao ako at tiyaking alam mo na bago kita papatayin. Ipapaalam mo lang sa akin bago ako mamatay." Sinisi ni Denzel, "Brat, dapat mong malaman na kahit gaano kakalakas sa Buckwood, isang tagalabas na tulad mo ay hindi kailanman maaaring manalo sa mga lokal na lakas ng Mordo." Natapos ni Harvey ang pag-inom ng tubig sa tasa at sinabi ng walang pakialam, "Ngunit nakalimutan mong idagdag. Tanging ang pinakamalakas na dragon ang nakakakuha sa buong ilog. Ang tubig sa Mordo ay masyadong mababaw. Hindi man ito makakulong sa akin." "Hey!" Nagpakita si Denzel ng isang mapaglaro at nakasisindak ng ngiti. Si Big Fly, na nasa gilid, ay dumulas sa kutsilyo ng pakwan sa kanyang kamay. Pagkatapos ay naningkit siya sa kay Harvey at sinabi, "York, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang pagpatay kay Brother Denzel. Kahit na may 10 sa iyo, wala kang magiging isang pagkakataon. Sa palagay mo ba talaga na ang pagpatay sa ilan sa aking mga kalalakihan ay gumagawa ka na talaga na may kakayahang? Upang sabihin ko sa iyo ang katotohanan, sa akin, ang pagpatay sa iyo ay kasing simple ng pagpatay sa isang langgam. Lumuhad at putulin ang parehong mga kamay sa pamamagitan ng iyong sarili. Dahil ikaw ay isang figure, gagawan kita ng isang pabor. Hihikayatin kita at hilingin kay Brother Denzel na hayaan kang mabuhay." Bilang kanang kamay ni Denzel, maraming malaking shot ang nakita ni Big Fly. Kahit na may ilang mga kakayahan si Harvey, wala pa rin siya sa mga mata ni Big Fly. Pagkatapos ay inilagay ni Harvey ang isang quilt ng random, tumayo at naabot ang kanyang kanang kamay, at itinuro ang kanyang hintuturo patungo sa kay Big Fly. "Bihirang kumagat ang mga aso. Gawin mo. Hayaan mo akong makita kung gaano katalam ang iyong mga ngipin. Brat, talagang hinihiling mo ito." Hindi na mapigilan pa ni Big Fly. Ang kanyang ekspresyon ay naging kakilakilabot. Pagkatapos, gumawa siya ng isang hakbang pasulong at hinampas ang kutsilyo ng pakwan sa kanyang kamay. Binigay niya lahat. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay laslasin si Harvey sa 2 piraso gamit ang kutsilyo, na nagpapalam sa lahat. Ang mga nakakasakit kay Denzel ay nasa sakit magpakailanman. Naningkit si Denzel habang nanunood ng eksenang ito. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang pakialam, "Huwag mo siyang dalhin sa kamatayan ng mabilis. Hayaan siyang manatiling buhay. Kailangan ko pa siyang gamitin." Swish! Ibinaba ni Big Fly ng 10% ang kanyang kapangyarihan,
ngunit ang kanyang kamao ay sumabog pa rin sa pasulong na pagpatay. Biglang sumabog ang momentum, at kumalat ang isang aura tulad ng isang pagbuhos ng baha. Maraming mga masters ng Paramount ang bahagyang inalog ang kanilang mga ulo nang makita ito. Naramdaman nila na si Harvey ay maaaring malubhang masugatan o siya ay mamatay. Masyadong mahina, hindi inaasahan, si Harvey ay hindi nag-isip. Sa halip, siya ay random na pumili ng isang chopstick sa mesa at itinuro ito pasulong. Kabanata 1730. Clank. Habang ang kutsilyo ng pakwan ay tumama sa chopstick, isang nakakagulat at nakakatakot na puwersa ang kumalat sa isang iglap. Ang bawat pulgada ng balat ng braso ni Big Fly ay sumabog. Ang kanyang palad, ang bahagi sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo, ay agad na nabasag, at ang kanyang braso ay nahati sa maraming piraso. Ang kutsilyo ng pakwan sa kanyang kamay ay nasira din sa 2 piraso. Arg! Isang malungkot na sigaw ang narinig. Si Big Fly ay hindi sinasadyang lumipad, kumatok ng 6 o 7 sa kanyang mga kasama. Ang buong katawan niya ay patuloy na kumibat habang nakahiga siya sa lupa. Nasira siya, sa isang galaw lamang. Ang mukha ni Big Fly ay naging mapotla. Paano kaya? Ano talaga ang nangyari? Chopstick lang yan. Bakit ito kakilakilabot? Naging overconfident ba si Brother Big Fly? Nang makita nila na sinira ni Harvey York si Big Fly gamit ang isang chopstick, lahat ng mga kasama ni Big Fly ay natulala, at ang kanilang mga katawan ay tumigas. Hindi nila matanggap ang kanilang nakita. Paano magiging mahina ang isang character na tulad ni Big Fly sa mga kamay ni Harvey? Kahit na ang mukha ni Denzel, na nagsindi ng kanyang sigarilyo sa sandaling iyon, ay nagbago. Sino ka? Samantala, hawak ni Big Fly ang kanyang braso, kumikibot sa buong, at bahagyang pinigilan ang kanyang mga hiyaw. Gaano ka katapang na sinira mo ako? Gusto mo bang mamatay? Kahit na si Big Fly ay sumigaw, mayroon lamang walang hanggan na takot sa kanyang puso. Napakadali lamang para sa isang napakalakas na kaaway na durugan siya. Alam niya ng lubos na tiyak na hindi siya kalaban. Sabi ko yun. Si Harvey ay pansamantalang kinuha ang natitirang kalahating piraso ng kutsilyo ng pakwan. Ang dahilan kung bakit ka naririto ay dahil nais kong lumitaw ka. Pumunta sa impyerno. Si Big Fly ay gumalaw ng kanyang mga ngipin at tumayo. Pagkatapos, sumigaw siya, patayin siya. Patayin! Ang natitirang 6 na kasama ay sumugod ng sabay-sabay. Sila ang mga Safflower Fighters mula sa mga lansangan, at maraming tao na ang namatay sa kanilang mga kamay. Ginawa pa rin nila ang kanilang mga galaw ng walang pasubali sa sandaling ito kahit na natatakot sila. Sa isang iglap, ang kanilang mga kutsilyo ay nakaangat, kumikislap sa ilalim ng mga ilaw, na kumikinang na may spark. Swish! 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 Hindi tumalikod si Harvey. Sa halip, sumulong siya at hinampas ang kalahating piraso ng kutsilyo sa kanyang kamay gamit ang isang suntok. Sumabog ang talam. Sa pamamagitan lamang ng isang hakbang, siya ay dumaan sa 6 na kasama. Ang lahat ng 6 na Safflower Fighters ay sumigaw at nahulog sa lupa, na dumadaloy ng isa-isa. Ang nabuong dugo na ginawa si Big Fly na walang malay na umatras, at ang kanyang kutis ay labis na kakilakilabot. Masyadong malakas at sobrang nakakatakot. Ikaw, hindi maintindihan ang galit ni Big Fly. Alam mo ba ang ginawa mo? Gaano ka katapang pumatay sa kanila? Swish! Hindi nagsalita si Harvey nang walang katuturan, at ang kalahating piraso ng kutsilyo ay lumipad. Natakot si Big Fly, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang makatakas, ngunit hindi siya maaaring mas mabilis kaysa sa kutsilyo, kahit gaano kabilas siya. Ang talam ay sumabog ng nakaraan, at ang kanyang kaliwang braso ay kumalas. Si Big Fly ang nagsabi na nais niyang masira ang parehong mga braso ni Harvey ngayon. Gayunpaman, ang kanyang mga braso ay agad na nasira ni Harvey sa sandaling ito. Guro, ikaw ay isang master.
Si Denzel Washington, na nagsindi lang ng kanyang tabako, ay pinaliit ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang eksenang ito at nagluluksa. Hindi ko inaasahan na gagamitin mo ang ganitong paraan sa murang edad. Ang iyong antas ay walang hanggan malapit sa Diyos ng digmaan ng militar. Tila mali kami tungkol sa iyo at minamaliit ka. Ang kakayahang talunin ang napakaraming mga masters na may kadalian ay walang alinlangan na isang master na ang antas ay walang hanggan malapit sa Diyos ng digmaan ng militar. Hindi nagmadali si Harvey upang patayin si Big Fly. Sa halip, sinipa niya siya sa lupa at sinabi ng hindi sinasadya, "Oo, nagkamali ka sa akin." Tumingin si Denzel kay Harvey na nagkakasimpatya at nagbuntong hininga, nakakalungkot. Kung hindi mo ako hinimok at manatiling nagtatago ng ilang higit pang mga taon, kung gayon hindi ko rin maaaring maging kalaban mo sa hinaharap. Ngunit ipinakita mo ang iyong sarili sa lalong madaling panahon, at tumingin ka sa amin ng labis. Magaling ka, ngunit sa aking mga mata, wala kang espesyal.